Doon po sa mga kaedaran ko na pinanganak noong 1970s, siguradong napansin nyo na ang laki na ng itinaas ng presyo ng mga brand new cars ngayon kung i-compare sa presyo noong 20 or 30 years ago. Kasi guys, ako po ay nagkaroon ng unang brand new car noong 1994. At ang nabili ko po noon ay hulugan na Mazda 323 subcompact sedan. Isa kami sa first 100 na nagkaroon ng Mazda car dito sa Pilipinas. At yung pong kotse na yon na nabili ko ay naghahalaga lang ng 375,000 pesos kapag cash nyo bibilin. After 1 year, medyo pinalad po kami sa negosyo. Kumuha po kami uli ng isa pang kotse na Mitsubishi Lancer GLXi naman, which is yun ang high-end noon sa mga Lancers. Tapos ang presyo naman noon ay mahigit 500,000 lang. Samantalang ngayon yung mga kotse ay mas mataas na ang presyo tulad ng Honda City. Ang base variant naman po niyan ay naghahalaga na ng 973,000 pesos. Konti na lang, 1 million na. Lalo naman kung Honda Civic ang bibilin mo na mas malaki ng konti sa Honda City. Ang pinakamura nito ay tumataginting na 1.6 million pesos. Na kung mga 30 years ago ay makakabili ka na ng magandang SUV sa halagang ganyan. Kaya kumisan magtataka ka kung bakit nga ba tumaas ng ganyang kamahal ang presyo ng mga brand new cars. Ang isa po kasi sa reason ay nagmahal na kasi ang mga materyales na ginagamit sa pagmanufacture ng isang sasakyan. Ang mga sasakyan pa naman bago yan mabuo ay nangangailangan yan ng napakaraming pyesa. Gumagamit po yan ng mga metals tulad ng bakal, copper, aluminum. Tapos yung mga modern cars ay gumagamit na rin ng mga rare metals tulad ng gold. Kung hindi nyo po alam, ang mga sasakyan natin ay may gold na andun po yan sa mga ECU. At kapag ang inilagay sa makina nyo na spark plug ay yung mamahalin, meron din po yung rare metal na tulad ng palladium at saka iridium. Tapos guys, sa mga brand new cars ngayon, meron na rin catalytic converter. Baka hindi nyo alam, sa loob po niyang catalytic converter ay mayroong 3 rare metals na napakamahal. Meron po yung platinum, rhodium at saka palladium. Kaya nga po sa ibang bansa na uso ang nakawan ng catalytic converter. Buti dito sa atin hindi pa yan nauuso. Kasi guys, sa ibang bansa ang catalytic converter po ay naghahalaga ng pinakamababang price na $900 na kung i-convert po natin yan sa peso ay umaabot ng mahigit 50,000. Yun po yung pinakamura. Yung mga pinakamahal ay umaabot ng mahigit $3,000. Yung mga catalytic converter na ginagamit sa ibang bansa, yun din yung ginagamit sa atin. Kaya yan po ay nakakadagdag sa presyo ng mga modern cars. Pero bukod po dyan sa mga metals na ginagamit sa kotse, syempre gumagamit din po ng ibang materyales ang kotse. Katulad na lang ang mga plastic, leather, glass, fabrics, rubber, at iba pa. Na lahat naman po yan ay nagsipagtaasan na ng presyo kung i-compare dun sa mga presyo nila 20 or 30 years ago. Ang isa pa po ang nakadagdag sa presyo ng mga modern cars, kaya ito naging mahal, ay yung labor. Kasi guys, although makikita natin sa mga video kung paano ginagawa ang isang sasakyan na gumagamit ng mga machineries, may mga robot, mga high-tech na computers, hindi pa rin po yan mabubuo pag walang tulong ng tao. Kasi guys, marami pong process sa paggawa ng sasakyan na tao lang ang makakagawa at hindi pa kayang i-replicate ng mga machine. Sa ngayon, mula sa designing, hanggang doon sa assembly, hanggang doon sa pagte-testing ng finished product, ay involved palagi ang tao. Na siyempre, pinasusweldo ng mga car companies. At ang mga sweldo po niyan ay siyempre, hindi nakapresyo ng sweldo ng mga workers noong 20 or 30 years ago. Tulad na lang po sa Toyota na number 1 car company sa buong mundo. Sila po ay nag-i-employ ng mahigit sa 375,000 na mga empleyado. At ang mga pasahod po sa mga tao na yan, syempre, ay naidadagdag doon sa cost ng pagmamanufacture ng isang sasakyan. Ito pa po ang isang dahilan dito sa Pilipinas
kung bakit tumaas ang presyo ng isang brand new car. Doon po sa mga medyo may edad na, natatandaan nyo siguro noon pag bumili kayo ng brand new car, nakarehistro po yan, 1 taon lang. Pero ngayon, pag naglabas kayo ng brand new car, actually hindi lang brand new car, kahit motor ang ilabas nyo, yan po ay nakarehistro na kagad ng 3 taon. Kasi nirequire po ng LTO yung mga car companies na irehistro nila yung mga sasakyan nila ng 3 taon agad para mabawasan yung trabaho ng mga nasa LTO kasi masyado na silang maraming tinatrabaho. Tapos sabi ng LTO, gusto rin nila talagang ipa-implement yun para mabawasan yung burden ng mga buyers. Para at least man lang sa loob ng 3 taon ay hindi nila iintindihin yung pagpaparehistro. At although pag pumunta kayo sa mga car company, sasabihin sa inyo niya na 3 years free LTO registration, syempre hindi yun totoo. Required lang sila na irehistro yung mga sasakyan ng 3 taon. Pero yung presyo ng pagpaparehistro na yon ay ikinarga nila yon doon sa total price ng sasakyan. At ang isa pang dahilan kung bakit ba nagmahal ng gusto ang mga sasakyan ay dahil sa humigpit na mga safety standards. Alam nyo guys, inabutan ko pa po yung panahon na kapag bumili kayo ng low-end na brand new sasakyan, sa harapan lang may seatbelts, sa likod wala. Pasado na po sa safety standards noon yun. Pero ngayon grabe, paramihan na ng mga safety features ang mga car companies. Pagkakakaunti ang safety features mo ay nahuhuli ka sa technology. Ganyan ang labanan nila ngayon. Kaya ngayon, ang mga sasakyan na brand new, bukod sa kumpleto sa seatbelts, ay nagpaparamihan na rin po yan ng airbags. Mayroong automatic emergency braking, electronic stability control, adaptive cruise control, forward collision warning, adaptive headlights, mga cameras na nakapalibot doon sa sasakyan. May tire pressure monitor, cross traffic alert, traction control, ngayon nga meron na ring traffic sign recognition, pedestrian recognition, advanced crash protection, lane keeping assist, parking sensors, ISOFIX, child seat anchors. Mayroon na rin pong grappling hook at saka machine gun. Hindi, joke lang, wala pa po nun. Pero malay nyo, sa future, baka magkaroon nun. Lahat po syempre ng mga safety features na yan ay may tag price. At hindi po yan ililibre ng car company. Lahat po yan syempre ay babayaran nyo rin. Kaya natural lang na madagdag yan dun sa total price ng isang sasakyan. At ang panghuling dahilan kung bakit ba napakamahal na ng isang sasakyan ngayon kung i-compare noon ay ang inflation. Lahat naman po kasi ng bansa ay nakakaranas niyang inflation. Lahat po ng bilihin natin ay tumataas ang presyo. Walang bilihin na nananatili yung presyo or bumababa pa. Lahat po ng bilihin ay tumataas dahil sa inflation. Alam nyo guys, noong 1930s, noong paumpisa pa lang na sumisikat ang kotse dito sa Pilipinas, ang halaga po ng kotse noon ay mahigit 1,000 lang. Kapag mayroon kayong 1,300 noon ay makakabili na kayo ng kotse. Tapos ang high-end naman na kotse noon ay less than 3,000 pesos lang. Ngayon, pag may 3,000 pesos ka, baka isang gulong lang ang mabili mo. Ganyan po kasi nagwo-work ang inflation. Kaya nga po yung mga magulang natin or yung mga lolo't lola natin, madalas pag nagkwento yan, sasabihin yan, ibang-iba ang presyo noon. Pag mayroon kang 1,000 noon ay marami ka nang mabibili. Samantalang ngayon, yung 1,000 hindi mag-iinit sa kamay mo. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin kung bakit ba ang mamahal ng mga brand new cars ngayon. Baka mayroon pa po akong mga nakalimutang sabihin ay i-comment nyo po sa baba para lalong humaba itong kwentuhan natin. Hindi ko man po ma-replyan lahat yan, asahan nyo na sisikapin kong basahin lahat. Huwag nyo lang pong kakalimutan na mag-like at saka mag-share para patuloy na lumago itong channel natin. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!